Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 351. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Si Li Bingyan ay nahihirapan pa rin. Sa isang banda, ito ay dahil sa kanyang pag-arte. Sa kabilang banda, ito ay dahil sa takot sa kanyang puso. Kung wala si Huang Feng sa kanyang tabi, hindi magiging kalmado ang kanyang puso. Mula nang lumitaw si Huang Feng sa puso ni Li Bingyan, hindi niya namamalaya na itinuring niya si Huang Feng bilang isang haligi ng suporta, lalo na ngayong alam niyang hindi papatay si Huang Feng. Gayunpaman, si Li Bingyan ay mayroon ding ilang pagdududa sa kanyang puso. Dati, hiniling sa kanya ni Huang Feng na akitin ang mersenaryo. Ngayong nandito na ang mersenaryo, bakit hindi gumagalaw si Huang Feng? Sa kabutihang palad, hindi hinayaan ni Huang Feng na mag-alala siya ng matagal. Habang siya ay nagpupumiglas, bigla siyang nakarinig ng putok na tunog. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na unang humawak sa kanya ay huminto. Pagkatapos ay nakita ni Li Bingyan na nahihirapan siyang lumingon sa kanyang ulo. Nang tumingin siya sa likuran niya, puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Lumingon din si Li Bingyan sa oras na ito at nakakita ng pamilyar na figure. Sa oras na ito, si Huang Feng ay may hawak na pala sa kanyang kamay. Ngayon lang, halatang si Huang Feng ang tumama sa ulo ng lalaki gamit ang pala sa kamay nito. Bakit hindi ka papatay? Nagtanong ang mersenaryong may pag-aalinlangan at nagulat na tono, ngunit bago pa siya makasagot ni Huang Feng, umikot ang kanyang mga mata at siya ay nahimete. Nang makita ni Huang Feng ang sitwasyong ito, huminga rin siya ng mahina. Ngayon pa lang ay hindi na siya nagpapigil, kaya napakalakas ng kanyang lakas. Ang taong ito ay hindi napatay, ngunit nahimete lamang. Makikitang medyo matigas pa ang ulo niya. Ayos ka lang ba? Sa oras na ito, humakbang si Li Bingyan at tinanong si Huang Feng. Bagamat sinabi lang ni Huang Feng na hindi siya patay, pagkatapos ng lahat, nakita niyang 2 beses na binaril si Huang Feng. Kaya, kahit na hindi siya patay, naisip din ni Li Bingyan na si Huang Feng ay dapat na masugatan. Sa katunayan, bagamat tumama sa puso ni Huang Feng ang 2 putok, hindi siya pinatay ng mga ito. Ang pagtatanggol sa Golden Silk Soft Armor ay lampas sa imahinasyon. Nakaramdam lang si Huang Feng ng pagka-suffocation sa oras na iyon. Walang ibang discomfort, at hindi man lang siya nasugatan. Gayunpaman, sa oras na iyon, desididong pinili ni Huang Feng na kumilos at magpanggap na siya ay binugbog hanggang mamatay. Kung hindi, kapag sinaktan ulit siya ng kabilang partido, baka hindi dibdib niya ang target nila, kundi ulo niya. Siyempre, medyo gamaan at natakot din si Huang Feng. Kung ang unang putok ng kabilang partido, o kahit ang pangalawang putok, ay hindi tumama sa kanyang dibdib, ngunit sa kanyang ulo, si Huang Feng ay matatapos na ngayon. In the end, kulang pa rin ang combat experience ko. Napabuntong hininga si Huang Feng sa kanyang puso. Ang akala niya ay magpapatuloy ang pakikipaglaban sa kanya ng kabilang partido, ngunit hindi niya inaasahan na biglang naglabas ng pistol ang kabilang partido at walang pag-aalinlangan pa siyang pinagbabaril. Hindi man lang nag-react si Huang Feng sa oras na iyon. Ayos lang ako, umiling si Huang Feng at sinabi. Pagkatapos nito, tumingin siya sa mersenaryong na-knockout niya at sinabing, mahirap sabihin tungkol sa kanya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa oras na ito, si Li Bingyan ay wala ng ideya. Kinakabahan siyang tumingin kay Huang Feng. Ngayon sa kanyang puso, si Huang Feng ang pinakamapagkakatiwalaang tao. Umalis muna tayo dito, sabi ni Huang Feng. Tungkol naman sa mersenaryong nasa lupa, naisip niya ito at nagpasya na isama siya. Well, okay. Walang pagtutol si Li Bingyan sa desisyon ni Huang Feng. Gayunpaman, habang karga-karga ni Huang Feng ang mersenaryo at naghahanda sa pagmamaneho ng kotse na kumidnap kay Li Bingyan, nakita niya ang isang kotse na nagmamaneho patungo sa kanila mula sa malayo. Iisa lang ang daan patungo sa kahoy na bahay na ito. Kung gusto ni Huang Feng na magmaneho, tiyak na makikita siya ng mga headlight ng kabilang partido. Hindi magagarantiya ni Huang Feng na makakasakay siya sa kotse bago siya mapansin ng kabilang partido. Bukod dito, ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay malinaw na hindi maganda. Kung nakita siya ng kabilang partido, kahit na una siyang sumakay sa kotse,
hindi niya magagarantiya na makakatakas siya kapag naabutan siya ng kabilang partido. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat mga tao nila yan. Ngayon lang, sinabi nitong lalaki na may mga tao pa sila at naghahanda na magkita sa kahoy na bahay na ito. Malinaw na nakita ni Li Bingyuan ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan at sinabi kay Huang Feng ng may pagkataranta. Nahulaan ni Huang Feng na magkakaroon pa rin sila ng mga tao. Ngayon, ang mga salita ni Li Bingyuan ay nagpapatunay lamang sa kanyang hula. Tara na sa kakahuyan. Naisip ito ni Huang Feng at sinabi, medyo makapal pa ang kakahuyan dito. Bukod dito, madilim ang ilaw, na mabuti para sa kanila na itago. Tumugon si Li Bingyuan at sinundan si Huang Feng. Nang pumasok ang dalawa sa kakahuyan, sinabi ni Huang Feng kay Li Bingyuan, mauna ka. Hindi, gusto kitang sundan. Huwag mong isipin na iwan mo ako. Natigilan si Li Bingyuan sa una, pagkatapos ay sinabi niya kay Huang Feng nang may takot. Sa hinaharap, iisipin ni Huang Feng na siya ay isang pabigat at ayaw niyang sumama sa kanya. Sa pagtingin sa nakakaawang ekspresyon ni Li Bingyuan, parang isang kuting na iniwan ng may-ari nito, medyo naaliw si Huang Feng. Ngayon, hindi makita ni Li Bingyuan ang estilo ng isang kilalang beauty star. Sa oras na ito, hindi siya naiiba sa isang ordinaryong babae. Kahit na dahil sa kasalukuyang kapaligiran, mas lalo siyang na-insecure. Gayunpaman, halatang ayaw ni Huang Feng na iwanan si Li Bingyuan. Not to mention na may mission pa siya. Kahit hindi niya magawa, hindi niya kayang iwan ang ganoong babae ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Nandito ako para iligtas ka. Paano kita iiwan? Sinabi ni Huang Feng kay Li Bingyuan, gusto kong harapin ang taong ito. Maaaring medyo madyugo ang eksena. Kung gusto mong manatili at manood, wala akong opinyon. Sa pagtingin kay Huang Feng na itinuturo ang nasa katanghaliang lalaki sa kanyang mga bisig, alam ni Li Bingyuan ang ibig sabihin ni Huang Feng. Medyo namutla ang mukha niya pero lihim siyang gumaan. Hanggat hindi siya pinabayaan ni Huang Feng, ayos lang. Sa ganoong kapaligiran, kung umalis si Huang Feng, talagang hindi na siya makakalabas ng buhay. Ayoko manood. Hihintayin kita sa harap, sabi ni Li Bingyuan. Matalino siya, kaya natural na naiintindihan niya ang gustong gawin ni Huang Feng. Bagamat naramdaman niyang hindi maganda ang pagpatay, sa oras na ito, kung dinadala pa niya ang ganoong pasanin, pareho silang nasa panganib ni Huang Feng. Natapos si Li Bingyuan at naglakad pasulong, ngunit hindi siya nakalayo bago huminto. Madilim dito, at malago ang mga damo. Mayroong kahit na maraming maliliit na insekto. Hindi siya naglakas loob na maglakad ng mag-isa. Gusto talaga ni Huang Feng na patayin ang mersenaryo sa kanyang mga bisig. Noong una, gusto niyang ibalik ang kabilang partido at pagkatapos ay ibigay siya sa pulisya o kay Bai Xiaoro para sa interogasyon upang makita kung makakakuha siya ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na hindi nagpapahintulot sa kanya na magdala ng isa pang pasanin sa kanya. Sa isa pang tao, siya at si Li Bingyuan ay mahihirapang gumalaw, at magiging abala para sa kanila na magtago. Kabanata 352. Tiningnan ni Huang Feng ang nasa katanghaliang gulang na mersenaryo na nasa koma pa rin. Nakoma man siya, hindi nabawasan ang magiting na aura sa kanyang katawan. Hindi masyadong nag-atubili si Huang Feng. Kahit na ang ganitong uri ng tao ay pinatay, hindi niya kailangan na makiramay sa kanya. Ginamit muli ni Huang Feng ang kanyang wind blade at pinutol ang kanyang lalamunan. Sa pagtingin sa lalamunan na patuloy na dumudugo, hindi gaanong naramdaman ang puso ni Huang Feng. Kahit na ang taong ito ay nakoma, nang putulin ni Huang Feng ang kanyang lalamunan, hindi rin niya namamalayan na nagpumiglas siya ng ilang beses. Gayunpaman, hindi ito nagkaroon ng kaunting epekto. Nakita ni Huang Feng na ang kabilang partido ay ganap na tumigil sa pakikibaka at hindi humihinga. Noon lang niya itinapon ang katawan ng kabilang partido sa malayong kakahuyan. Pagkatapos ay naglakad siya papunta kay Li Bingyuan at sinabing, "Tara na." Medyo matalinong sinabi ni Li Bingyuan. Gayunpaman, nagkaroon ng problema sa lalong madaling panahon. Ang damit ni Li Bingyuan ay isang puting gasa. Napakaganda nga nito sa kanyang katawan, na nagpamukha sa kanya na matikas at marangal. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay napaka hindi naaangkop. Si Li Bingyuan ay hindi lumakad ng malayo,
at siya ay nakasabit ng mga sanga at mga damo sa lupa ng ilang beses. Kaya, agad na lumuhad si Huang Feng sa harap ni Li Bingyan. Pagkatapos, pinunit niya ang palda niya nang walang paliwanag. Ang mahabang palda ay naging maikling palda, ngunit hindi gaanong elegante at mas sexy. Anong ginagawa mo? Sumigaw si Li Bingyan sa mahinang boses. Nakahawak pa rin ang mga kamay niya sa palda niya na naging maiksi na. Malinaw, sa oras na ito, kahit na natatakot siya, nakontrol niya ang kanyang sarili ng mahusay. Ito ay mas mahusay kaysa sa simula. Anong sinisigaw mo? Wala akong ginawa sa'yo. Paano ka nakakalakad dito ng ganito? Sabi ni Huang Feng. Pulang-pula ang mukha ni Li Bingyan. Alam niya na hindi niya naiintindihan si Huang Feng. Okay, let's go, sabi ni Huang Feng. Tumango si Li Bingyan at hindi nagsalita. Sumunod siya sa likod ni Huang Feng. Sa kabilang banda, ang kotse na nakita ni Huang Feng kanina ay huminto sa harap ng kahoy na bahay. Cole, Eli, kayong dalawa na walang asterisk bilasan niyo lumabas. Haha, don't tell me nag-e-enjoy kayong dalawa sa ganda sa loob. Huwag kang kumain mag-isa, nandito din tayo. 4 na tao ang bumaba sa sasakyan at naglakad patungo sa cabin habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Habang papunta dito, nakatanggap na sila ng tawag mula kina Cole at Li Bingyan. Alam nilang matagumpay ang kanilang operasyon at nahuli na nila si Li Bingyan. Ngayon, pag-uusapan nila kung paano siya gagamitin para harapin ang kanyang kapatid. Hindi inaasahan ng 4 na may mangyayari kina Cole at Selena. Kung tutuusin, silang dalawa ay mahihinang babae. Kung may nangyari sa kanila, masasayang nila ang lahat ng mga taon ng kanilang buhay. Damn it, don't tell me tulog ang dalawang ito. Matapos ang mahabang sigaw ay walang sumasagot. Nagdududa niyang ungol. Nang buksan ng 4 ang pinto ng bahay na gawa sa kahoy ay nakita nilang walang tao sa loob. Hoy, saan nagpunta ang dalawang kasamahan na iyon? Wala rin ang babaeng iyon, sabi ng pinuno. Deputy Leader, don't tell me dinala nila yung babaeng yun sa maliit na gubat. Haha, may natatawang sabi. Talagang mabigat ang panlasa nina Cole at Selena. Napakaraming lamok sa kagubatan. Hindi kaya madalas silang magtungo sa kagubatan kaya't hilig na nilang gumawa ng ganoong bagay ngayon. May nagdagdag, may ngiti din sa mukha ang Deputy Leader, ngunit hindi nagtagal, kumunat ang kanyang mga kilay at kumunat ang kanyang ilong. Deputy Leader, anong problema? Nakita ng isang puting lalaki sa tabi niya ang kanyang kilos at nagtanong. Ayan ang amoy dugo. Tuluyan nang nawala ang ngiti sa mukha ng Deputy Leader at seryosong mukha. Nang marinig ang mga salita ng representante na pinuno, ang ibang mga tao ay tila gumagawa ng isang magic trick. Tuluyan nang nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha at bakas sa kanilang mga katawan ang bakas ng pagpatay. Pagkatapos, sinundan ng lahat ang amoy ng dugo at lumabas ng kahoy na bahay. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lahat ay ganap na hindi nakaka-relax tulad ng dati. Sa halip, sila ay nasa ganap na alerto. Kahit sa paglalakad nila, hindi sila basta-basta naglalakad. Sa halip, sumandal sila sa isa't isa upang bantayan ang isang palihim na pag-atake. Si Eli naman. Sa wakas ay nakita ng Deputy Leader ang figure ni Eli sa likod ng kahoy na bahay. Gayunpaman, sa oras na ito, siya ay isa ng bangkay. Ang Deputy Leader ay tumingkayad at maingat na sinuri ang sitwasyon ni Eli, habang ang iba ay nakapalibot sa kanya at tumingin sa paligid na mapagbantay. Patay na siya. Walang emosyon ang sinabi ng Deputy Leader, ngunit nakaramdam pa rin ng galit ang mga taong pamilyar sa kanya. Kamamatay lang niya kanina, hindi naman malayo ang mamamatay tao, sabi ng Deputy Leader nang maramdaman niya ang temperatura ng katawan ni Eli na hindi pa tuluyang lumamig. Damn it, sinong bakla ang gumawa nito? Nagmura na ang ilan sa mga nakapaligid na mersenaryo. Nasaan si Cole, bakit siya nawawala? Wala pang kalahating oras mula noong tinawag kami ni Cole at ng iba pa. Kung titingnan ang temperatura ng bangkay, ang oras ng kamatayan ay dapat na nasa 10 minuto, sabi ng Deputy Leader. Isa lang ang daan para makaalis dito. Hindi natin sila nakita noon, kaya dapat pumunta sila sa kagubatan doon. Tumango ang lahat, halatang sang-ayon sa pagsusuri ng Deputy Leader. Nagpatuloy ang Deputy Leader, hanapin muna natin si Cole, patay man siya o buhay.
Nagsimulang maghanap ang lahat sa paligid ng kahoy na bahay, at hindi nagtagal, natagpuan nila si Cole. Gayunpaman, sa oras na ito, siya ay isa ring bangkay. Lalong bumalatay ang galit sa mukha ng lahat, ngunit kasabay nito, ang pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Deputy Leader, sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito? Nung tumawag si Cole kanina lang ay malinaw niyang sinabi na walang sumusunod sa kanila. Sa maikling panahon, pareho silang napatay ng isang tao, may pagdududa na sabi. Umiling ang Deputy Leader, I'm not sure, Cole and Eli did not leave any clues. Pagkatapos noon, tumangala siya sa madilim na kagubatan at sinabing, bagaman hindi ko alam kung sino siya, tiyak na nakapasok siya sa kagubatan. Hindi naman masyadong malaki ang kagubatan na ito, at may kasama siyang babae, kaya hindi siya nakalayo. Gayun din, tiningnan ng Deputy Leader ang lahat at sinabing, gayun din, hindi dapat marami sa kanila. Kung hindi, hindi nila piniling magtago sa halip na direktang umalis. Kanina lang, sinuri na nila ang nakapalibot na lupa at nakitang walang dagdag na track. Malinaw, walang sasakyan ang umalis, at ang kabilang partido ay nasa lugar na ito. Damn it, habulin mo sila, hindi natin sila mabitawan. Mabangis na sabi ng isa sa mga mersenaryo. Oo, hindi madali para sa amin na dumating sa oras na ito, hindi kami maaaring tumagal hanggang sa huli. Hindi lang namin naabot ang aming layunin, ngunit nawalan kami ng dalawa sa aming mga kapatid, pagsang-ayon ng isang tao. Naisip din ng Deputy Leader. Dahil alam na niya na ang kabilang partido ay walang gaanong tao, hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Napakalaki ng kagubatan na ito, at sa kabilang bahagi ng kagubatan ay isang mataas na bundok, kaya hindi masyadong mahirap. Hanapin ang mga taong nagtatago doon. Kabanata 353. Tumangala ang Vice Leader sa madilim at masukal na kakahuyan, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, fair na. Kung ikukumpara sa Huangfeng Duo, ang apat na miyembro ng mersenaryong grupong ito ay halatang mas pamilyar sa kagubatan at kagubatan. Noong nakaraan, kapag sila ay nagsagawa ng mga misyon, sila ay pumasok sa primeval na kagubatan at pumasok sa Gobi Desert. Naranasan na nila ang lahat ng uri ng mahihirap na kapaligiran. Wala sa paningin nila ang masukal na kagubatan sa harapan nila. Kaya naman confident ang Vice Leader. Kahit na ang mga taong iyon ay maaaring magaling sa pakikipaglaban, ito ay malinaw na mas kapakipakinabang para sa kanilang mersenaryong grupo sa ganoong kapaligiran. Spread out, don't leave too much space for them to escape, the Vice Leader said. Pagkapasok sa kakahuyan, sinabi ng Bise-Pinuno sa 3 pang tao, kung makatagpo ka ng anumang sitwasyon, magpadala ka agad ng babala, at ang iba ay pupunta upang suportahan ka. Sure, sagot ng 3 pang tao. Kung tutuusin, hindi naman malaking problema ang pag-aayos ng Vice Leader. Sa kanyang opinyon, ang gayong kapaligiran ay malinaw na kapakipakinabang para sa kanila. Bilang karagdagan, walang gaanong tao sa kabilang panig. Sa ganitong kapaligiran, kahit na nakatagpo sila ng isang grupo ng mga tao, kung hindi nila ito kayang harapin ng mag-isa, maaari silang mag-antala ng ilang sandali at maghintay na suportahan sila ng iba. Dahil dito, sunod-sunod na pumila ang 4 at umusad ng paalang. Ang distansya sa pagitan ng bawat isa sa kanila ay mga 20 hanggang 30 metro. Ang ganoong distansya ay wala sa isang lugar na may malawak na larangan ng paningin. Gayunpaman, sa ganoong kapaligiran, hindi nila makita ang ibang tao. Ganunpaman, hindi naman sila kalayuan, kaya kahit hindi nila makita ang ibang tao, naririnig nila ang signal. Bilang karagdagan, hindi isang problema para sa kanila na suportahan ang isa't isa sa napakalapit na distansya. Si Toby ay miyembro ng Devil Mercenary Group. Ang Devil Mercenary Group ay itinuturing na isa sa mga nangungunang mersenaryong grupo sa Afrika. Gayunpaman, sa lahat ng mga mersenaryong grupo, sila ay bahagyang higit sa karaniwan. Sila ay malakas, ngunit hindi ang pinakamahusay. Sa pagkakataong ito, si Toby at ang Vice Leader ay hindi pumunta sa Huaxia para sa pamamasyal. Bagamat maraming mga kawili-wiling lugar sa Huaxia, malinaw na hindi sila pumunta sa oras na ito para sa pamamasyal. Dumating sila para maghayganti. Noong nakaraan, ilang beses na silang nakipag-away sa isang grupo ng mga tao mula sa Huaxia, at lahat sila ay nauwi sa kabiguan.
Hindi lang nila nakumpleto ang misyon, ngunit nawalan pa sila ng ilang miyembro. Kaya naman, galit na galit ang Vice Leader, at sa pagkakataong ito, hiniling niya sa Vice Leader na pamunuan ang isang grupo ng mga tao sa Huaxia para maghiganti sa pinuno ng grupong iyon. Siyempre, gusto nilang magdala ng mas maraming tao sa Huaxia, ngunit ang pamamahala ng Huaxia ay napakahigpit, kaya mahirap para sa kanila na gawin ito. Sa huli, sa wakas ay napapasok sila ng ilang tao, ngunit para sa kanila, ito ay sapat na. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mag-aaway ng direkta sa oras na ito. Magtatago sila sa dilim at maghihintay ng pagkakataon, at nakita nila ito sa lalong madaling panahon. Nalaman nila na ang pinuno ay may isang nakababatang kapatid na babae sa pamamagitan ng kanilang sariling mga channel, at mayroon silang magandang relasyon. Hindi nila direktang makaharap ang pinuno, ngunit may magagawa sila sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang pagkidnap sa kanyang kapatid na babae at pagpilit sa kanya na isumite ay malinaw na isang magandang ideya. Bukod dito, naging maayos ang proseso. Nang sinunod ni Toby ang Vice Leader upang siyasatin ang nakapaligid na kapaligiran at alamin ang background ng pinuno at ng kanyang koponan, matagumpay na nakidnap ni Cole at Eli ang kawawang babae. Nang tumawag si Cole, sinabi niya kay Toby kung gaano matagumpay ang kanilang misyon at kung gaano kaganda ang dalaga. Sa oras na iyon, naisip ni Toby na ang misyon na ito ay matatapos ng maayos. Kung tutuusin, may hawak silang hostage. Bukod dito, ang kabilang partido ay nasa liwanag habang sila ay nasa dilim, nakapakipakinabang para sa kanilang misyon. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Toby at ng Vice Leader ay nang bumalik sila sa napagkasunduang bahay na gawa sa kahoy, patay na sina Cole at Eli. Ang dalawang taong ito ay hindi namatay sa larangan ng digmaan, ngunit tahimik na namatay sa maliit na kahoy na bahay na ito sa tabi ng lawa. Dahil dito nakaramdam ng gulat at galit si Toby. Oo, galit na galit ang naramdaman niya. Ang kabilang partido ay malinaw na walang maraming tao, ngunit sila ay talagang naglakas loob na salakayin sila at patayin ang kanyang mga kasama, lalo na si Cole. Magkaibigan sila ni Toby. Nanumpa si Toby na ipaghihiganti niya ang kanyang kaibigan, huhulihin ang mamamatay tao, at pagkatapos ay sisirain siya at itatapon sa lawa para pakainin ang mga isda. Damn it, bilasan mo lumabas ka. Papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay, bulong ni Toby sa sarili habang naglalakad. Medyo madilim ang paligid, kaya kailangan niyang maging maingat para malabo niyang makita ang kanyang paligid. Gayunpaman, naniniwala siya na hanggat ang kabilang partido ay nasa lugar na ito, tiyak na hindi sila makakatakas sa kanyang mga mata. Kahit nagmumakmak siya ay sobrang tensyon na pa rin ang nerbiyos ni Toby. Matapos maging mersenaryo sa loob ng maraming taon, natural niyang alam na hanggat hindi siya nag-iingat, kahit isang hamak na tao ay maaaring pumatay sa kanila. Kaya naman, kahit napakiramdam niya na ang kabilang partido ay hindi katugma para sa kanila, hindi siya nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Dahan-daw ang naglakad si Toby. Nang madaanan niya ang isang malaking puno, hindi niya napansin na may 2 taong nakasquat sa ibabaw niya. Hindi masyadong maliwanag ang kalangitan sa gabi kaya't hindi niya napansin ang abnormal na nasa itaas niya. Sa oras na ito, mayroong 2 malabong figure sa itaas ni Toby. Sila ay sina Huang Feng at Li Binyan. Sa oras na ito, inaalalayan ni Huang Feng si Li Binyan, habang kinakabahang tinakpan ni Li Binyan ang kanyang bibig. Nakasuot siya ng damit ni Huang Feng. Kung tutuusin, ang kanyang puting gauze na damit ay masyadong kapansin-pansin sa kapaligiran ito, at hindi mailabas ni Huang Feng ang mga damit sa kanyang storage ring sa harap niya, kaya't ang itaas na bahagi lamang ng katawan niya ang nailabas niya. Sa ganitong uri ng panahon, halatang hindi siya nagsuot ng masyadong maraming damit, isa lang ang suot, na ibinigay niya kay Li Binyan ngayon. Ibinaba ni Huang Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Toby na dumaraan sa ibaba niya. Sinenyasan niya si Li Binyan na huwag kumilos, at marahan siyang tumalon pababa. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Li Binyan, ngunit hindi niya nakita na nang tumalon si Huang Feng, may wire na nakapako sa puno sa ibaba, kaya ganap na ligtas si Huang Feng. Matapos mahulog si Huang Feng, nagkataon na dumaan si Toby sa kung saan siya nahulog. Sa madaling salita, nasa likod ni Toby si Huang Feng. Nang papalapag na siya ay inabot niya at tinakpan ang bibig ni Toby,
at nang nagpupumiglas si Toby ay may nabitawan na wind blade at direktang tumaga sa kanyang lalamunan. Namumungay ang mga mata ni Toby mula sa kanilang mga socket. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Obviously, hindi niya inaasahan na mangyayari. Ito, malinaw niyang sinuri ang lugar sa likod niya ngayon, at wala ni Kate titing na abnormalidad. Paano siya tinambangan mula sa likuran? Hindi niya maintindihan. Kabanata 354. Gayunpaman, hindi alintana kung pinag-isipan niya ito o hindi, naunawaan na niya ngayon ang katotohanan na siya ay tinambangan, at ang taong umamba sa kanya ay malamang na ang pumatay kay Cole at Eli. Nang mapagtanto niya ito, gusto niyang magpumiglas. Gayunpaman, naramdaman niya kaagad ang kanyang lalamunan na pinutol ng matulis na bagay. Agad niyang naalala na kapwa napatay sina Cole at Eri sa pamamagitan ng paglaslas ng kanilang mga lalamunan. Isang alon ng takot ang bumalat sa kanyang puso, at lalo siyang nagpumiglas. Gayunpaman, ang lakas ni Huang Feng ay malinaw na hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong tao, kahit na siya ay isang mersenaryo. Bukod dito, pagkatapos magsuot ni Huang Feng ng Shadow Cloak, hindi lamang siya nakakuha ng dalawang kasanayan, ngunit nadagdagan din niya ang kanyang lakas at liksi. Ang dalawang katangiang ito ay hindi lamang epektibo sa laro. Sa totoo lang, epektibo pa rin ang dalawang katangiang ito. Sa makatuwid, ang kasalukuyang lakas ni Huang Feng ay mas malaki kaysa dati. Sa makatuwid, kahit na si Toby ay nagpumiglas ng buong lakas, ito ay walang silbi. Hindi siya makatakas sa kontrol ni Huang Feng. Alam ni Huang Feng na may iba pang mga mersenaryo sa paligid, kaya hindi siya nang ahas na mag-antala ng masyadong matagal. Matapos takpan ang bibig ni Toby para pigilan ang pagsigaw nito, inihampas niya ang wind blade sa leeg ni Toby na parang walang halaga. Parami ng parami ang mga sugat sa leeg ni Toby. Kahit anong pilit niya, hindi siya makahinga. Hamina ang kanyang pagpupumiglas hanggang sa wala na siyang lakas. Tumigil siya sa paghinga at namatay na nakadilat ang mga mata. Hanggang sa namatay siya, hindi niya nakita kung sino ang pumatay sa kanya o kung anong paraan ang kanilang ginamit. Namatay siya na nakadilat ang mga mata. Hanggang sa namatay siya, hindi niya nakita kung sino ang pumatay sa kanya o kung anong paraan ang kanilang ginamit. Namatay siya na nakadilat ang mga mata. Gayunpaman, halatang walang oras at lakas si Huang Feng para maunawaan ang nararamdaman ng taong ito. Matapos makitang patay na ang kabilang partido, marahan niyang ibinaba ang kanyang katawan at hinanap ang isang pistola at isang matalim na punyal. Kailangan pa rin ni Huang Feng ng punyal ngayon. Bagamat nakakuha siya ng mga pistola mula sa iba pang dalawang mersenaryo noon, kahit na nagpaputok siya, maipaliwanag ito kay Li Binyan. Gayunpaman, sa ganoong kapaligiran, kung magpapaputok siya, tiyak na maaakit agad ang atensyon ng iba. Sa oras na iyon, palibutan siya ng kabilang partido at kukubkuban siya ng magkasama. Tapos mahihirapan talaga siya, kaya, iniligpit ni Huang Feng ang pistola, ngunit hinawakan ang punyal sa kanyang kamay. Pagkatapos nun, umakyat ulit siya sa puno. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya direktang lumipad, ngunit tila gumagapang. Gayunpaman, nakipagtulungan din siya sa Magic Silk Gloves. Ginamit niya ang pamamaraang ito para dalhin si Li Binyan sa puno noon. Kahit na ang pamamaraang ito ay hindi masyadong komportable, maaari nitong itago ang epekto ng kanyang mga guwantes. Bagamat tiyak na naguguluhan si Li Binyan sa kanyang puso, bakit kailangan niyang magsuot ng guwantes para umakyat sa puno? Gayunpaman, nang umakyat na si Huang Feng sa gilid ni Li Binyan, hindi niya sinasadyang tumangala at nakakita ng isang bagay na hindi niya dapat makita. Ting! Huang Feng bulalas. Sa katunayan, kahit na ang itaas na bahagi ng katawan ni Li Binyan ay natatakpan ng Amerikana ni Huang Feng, siya ay nakasuot ng palda. Bukod dito, ang palda na ito ay dati nang pinunit ni Huang Feng dahil nakaharang ito. Hindi naging problema sa kanya ang paglalakad ng normal, pero ngayong nakaupo na siya sa ganito, madali na niyang ilantad ang sarili. Hindi sinasadyang nakita ni Huang Feng ang tanawin sa ilalim ng kanyang palda. Pervert. Kahit na sila ay nasa isang mapanganib na kapaligiran, pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, hindi maiwasan ni Li Binyan na mapahiya. Ang mga salita ng pag-aalala na una niyang gustong sabihin ay binawi lahat. Na may pulang mukha, pinandilatan niya si Huang Feng at pinagalitan siya. Napahiya si Huang Feng.
Hindi niya dapat nakita ang privacy ng ibang tao. Talagang sinabi niya ito ng malakas. Hindi ba ang panliligaw na ito ay kamatayan? Sa pagtingin kay Li Bingyan na nakatingin sa kanya na may mapagbantay na mukha, naramdaman din ni Huang Feng na may ginawa siyang katangahan. Ahem, hindi ko sinasadya. Paliwanag ni Huang Feng, at pagkatapos ay binago kaagad ang paksa. May mga naghahanap pa sila sa atin. Kung mananatili tayo dito, mahahanap nila tayo. Kaya, papatayin ko sila. Dito ka mag-isa at hintayin mo akong bumalik, sabi ni Huang Feng kay Li Bingyan. Mag-isa ka pupunta. Masyadong delikado. Hintayin natin dito. Tiyak na darating ang mga pulis. Matapos marinig ni Li Bingyan ang mga salita ni Huang Feng, wala siyang pakialam sa pagiging mahiyain o magalit kay Huang Feng. Mabilis niyang sabi, pagpasok ng mga iyon sa kakahuyan, nakita din nilang 4 na tao. Bagamat napatay na ngayon ni Huang Feng ang isa, mas marami pa rin ang bilang ng kabilang partido kaysa sa kanila, kaya labis na nag-aalala si Li Bingyan. Napakalaki ng kagubatan na ito. Sino ang nakakaalam kung kailan darating ang mga rescue personnel? Kapag nahanap na nila tayo, hindi tayo bibitawan ng mga baril sa kanilang mga kamay. Sinabi ni Huang Feng, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ba 3 na ang napatay ko? May 3 pa. Ito ay hindi isang problema. Panipi, sa pagtingin kay Huang Feng na puno ng kumpiyansa, hindi na tumutol si Li Bingyan dahil alam din niyang tama si Huang Feng. Kung gayon dapat kang mag-ingat. Hihintayin kita dito. Hindi mo ako dapat iwan. Natatakot ako. Sa pagtingin kay Li Bingyan na nakatingin sa kanya ng may kalakip, halos mawala si Huang Feng sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, ang gayong mga mata, kasama ang kanyang magandang hitsura, walang sinumang tao ang makakalaban dito. Mabilis na iniwas ni Huang Feng ang kanyang tingin at sinabing, huwag kang mag-alala at hintayin mo ako dito. Kapag tapos na ako sa mga lalaking iyon, hahanapin kita. Matalinong tumanggaw si Li Bingyan. Tuluyan na niyang nakalimutan ang padalos-dalos na pag-uugali ni Huang Feng. Matapos makipag-usap kay Li Bingyan, bumaba muli si Huang Feng sa puno at tumingin sa paligid. Hindi nagtagal at nawala siya sa paningin ni Li Bingyan. Gugu, Gigi, Gedge. Pagkaalis ni Huang Feng, biglang naramdaman ni Li Bingyan na mas malakas ang tunog ng mga insekto sa paligid niya. Puno ng mga ingay ang mga tenga niya na parang umiiyak sa tenga niya. Hinawakan ni Li Bingyan ang sanga ng puno gamit ang isang kamay at niyakap ang sariling balikat gamit ang isa pa. Malungkot siyang tumingin sa direksyon na iniwan ni Huang Feng, ngunit sa kanyang puso, ipinagdarasal niya na sana ay bumalik si Huang Feng sa lalong madaling panahon. Matapos matiyak na wala na siya sa paningin ni Li Bingyan, direktang lumipad pataas si Huang Feng. Kung wala si Li Bingyan sa kanyang tabi, mas magiging komportable para sa kanya na gamitin ang kanyang mga kakayahan. Hindi na niya kailangan pang magtago. Ang katawan ni Huang Feng ay lumipad ng pataas. Sa mataas na lugar, nakikita na niya ang posisyon ng 3 pang tao sa kanyang napakahusay na paningin. Naghanap pa rin sila sa harap. Obviously, hindi nila namalayan na isa sa kanila ang namatay sa kanilang panig. Kinokontrol ni Huang Feng ang kanyang katawan at lumipad patungo sa isa sa kanila. Nakatuon ang atensyon ng taong iyon sa paligid kaya hindi niya napansin ang sitwasyon sa langit. Ito ay eksaktong kapareho ni Toby. Kabanata 355. Sa nakaraang karanasan ng pagpatay kay Toby, mas mahusay ang mga galaw ni Huang Feng sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi niya ginamit ang talim ng hangin, ngunit isang punyal. Kasabay nito, hindi niya kailangang magbigti sa hangin. Napakaginhawang gamitin ang Shadow Cloak para gawin ito. Gamit ang anino na balabal at punyal, ang operasyon ng pagpaslang kay Huang Feng ay napakakinis. Gayunpaman, ang kabilang partido ay hindi isang ganap na tanga. Kaya, nang pinaslang ni Huang Feng ang 3 tao, naramdaman na ng natitirang 2 tao na may mali. Adam, ano ang sitwasyon sa iyong panig? Biglang sumigaw ang deputy leader sa direksyon ng taong unang pinatay ni Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses na pagsigaw, walang sumasagot. Napagtanto niyang may mali at agad niyang inilabas ang kanyang baril. Sa oras na ito, nakalutang na si Huang Feng sa likod ng 3 tao. Halatang narinig ng tao ang sigaw ng deputy leader. Kasabay nito, hindi niya narinig ang tugon ng kasama. Alam niyang maaaring may problema.
Mabilis niyang inilabas ang kanyang pistola, tumalikod, at naghanda upang tingnan ang paligid. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niyang may lumulutang sa likuran niya. Ito ay isang tao. Hoy, hello, nakangiting sinalubong siya ni Huang Feng. Bago pa makapag-react ang kabilang partido, biglang bumili si Huang Feng at lumipad. Tinusok niya ang punyal sa puso ng kabilang partido. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang pulso ng kabilang partido gamit ang kaliwang kamay, na pinipigilan siyang barilin. Bang! Tunog pa rin ang putok ng baril, ngunit dahil ang lakas ay hindi kasing lakas ni Huang Feng, hindi makawala ang mersenaryo sa kontrol ni Huang Feng. Sa makatuwid, nakaharap sa langit ang kanyang nguso at hindi si Huang Feng. Natural, walang nangyari kay Huang Feng. Alam din ng taong ito na hindi matatamaan ng kanyang putok si Huang Feng. Gayunpaman, nais niyang gamitin ang shot na ito upang maakit ang atensyon ng kanyang representante na pinuno at hayaan siyang suportahan. Kasabay nito, pipigilan niya si Huang Feng. Gayunpaman, halatang masyado siyang nag-iisip. Matapos marinig ng deputy leader ang putok ng baril, pumunta nga siya rito. Gayunpaman, hindi niya mapigilan si Huang Feng. Ang kanyang lakas ay mas maliit kaysa kay Huang Feng. Matapos tusukin ng kanang kamay ni Huang Feng ang kabilang partido, muli niyang hinugot ang punyal. Bagamat nais ng kabilang partido na pigilan ang pagkilos ni Huang Feng, at siya ay sapat na matapang, ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ni Huang Feng. Bukod dito, nasugatan siya ngayon, kaya hindi siya ang kalaban ni Huang Feng. Kaya, pagkatapos na saksakin ng punyal ni Huang Feng ang puso ng kabilang partido sa ikatlong pagkakataon, narinig niya ang tunog ng huling taong papalapit. May sinabi ang taong sinaksak ni Huang Feng, ngunit limitado ang Ingles ni Huang Feng, kaya hindi niya ito naintindihan. Matapos marinig na may lumalapit sa mga tao, inilabas ni Huang Feng ang punyal at tumakbo sa gilid, pagkaraan ng ilang hakbang, nakaharang ang kanyang katawan ng mga damo. Isa na lang ang natitira. Bulong ni Huang Feng sa kanyang puso. Sa oras na ito, dumating na ang vice leader sa gilid ng taong iyon. Napatingin siya sa kasama. Hindi nagtagal, nag-uusap at nagtatawanan pa ang dalawa. Ngayon, dumudugo ang kabilang partido, at may malaking butas sa kanyang puso. Deputy leader, isa lang siyang tao, at kaya niyang lumipad. Pagkaraang makita ng tao na dumating, ang kinatawang pinuno, nahirapan siyang magsalita ng ilang salita, at pagkatapos ay nalagutan siya ng hininga. Kaya niyang lumipad. Hindi naman tumingkayad ang deputy leader para tingnan ang kanyang kalagayan. Sa oras na ito, kailangan niyang bantayan ang sitwasyon sa paligid niya. Hindi niya mabibigyan ng pagkakataon ng kabilang partido na samantalahin siya. Bukod dito, ang mga taong ito ay sanay na makakita ng buhay at kamatayan. Sa makatuwid, hindi sila nakaramdam ng labis na kalungkutan. Gayunpaman, hindi nabawasan ni Katie Ting ang galit sa kanilang mga puso. Siyempre, ngayon bukod sa galit sa puso ng deputy leader, mas dumami ang pagdududa. Hindi niya pagdududahan ang mga salita ng sarili niyang miyembro ng koponan, ngunit hindi niya maintindihan. Ano ang ibig sabihin ng marunong lumipad? Mayroon bang sinuman sa mundong ito na maaaring lumipad? Gayunpaman, ang pagdududa niyang ito ay mabilis na nalutas ni Huang Feng. Dahil isang tao na lang ang natitira, hindi intensyon ni Huang Feng na patuloy na magtago at gumawa ng palihim na pag-atake. Sa katunayan, ang pagbabantay ng kabilang partido ay ganap na lampas sa imahinasyon ni Huang Feng. Matapos malaman na may taong papalusot sa kanila, pinrotektahan ng huling tao ang kanyang sarili. Si Huang Feng ay hindi makahanap ng pagkakataong palihim na atakehin, at maging ang talam ng hangin ay hindi maputol ang kabilang partido. Sa makatuwid, maaari lamang piliin ni Huang Feng na lumitaw. Gayunpaman, kahit na lumitaw siya, hindi lalaban si Huang Feng sa kabilang partido ng direkta. Hindi niya masisiguro na ang kanyang pagiging mamorka ay mas mahusay kaysa sa mga taong ito na madalas bumaril. Sa makatuwid, kinokontrol ni Huang Feng ang kanyang katawan at lumipad sa himpapawid, patuloy na binabago ang kanyang posisyon. Napakabilis ng kanyang bilis na mga after images na lang ang natitira. Sa prosesong ito, nagpatuloy siya sa pagbaril sa kabilang partido. Ang posisyon ng kabilang partido ay tiyak na hindi palaging nagbabago tulad niya, kaya ang kabilang partido ay halos parang isang live na target. Bukod dito, maaari rin siyang lumitaw sa likod ng kabilang partido sa isang iglap,
na hindi nag-iiwan sa kanya ng pagkakataong umiwas. Hindi naging madali para sa kabilang partido na barilin si Huang Feng. Si Huang Feng ay patuloy na nagbabago ng kanyang posisyon, at ang kabilang partido ay hindi man lang mapuntirya si Huang Feng. Maaari lamang siyang mag-shoot ng random, at ang kinunan ng kabilang partido ay madalas na mga anino ng mga tainga ni Huang Feng. Dahil dito, nangyari ang putukan sa hindi pantay na sitwasyon sa pagitan ng magkabilang panig. Bagamat tila mabangis at may mga putok ng baril sa lahat ng dako, sa katunayan, si Huang Feng ay hindi nakaranas ng anumang pinsala. Walang kahit gaanong panganib na matamaan. Ang deputy head ng mercenary group sa ibaba ay hindi kasing swerte ni Huang Feng. Bagamat hindi kasing husay nang sa kanya ang pagiging mamarkahan ni Huang Feng, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi pabor sa kanya. Para siyang isang live na target na inaatake ni Huang Feng. Gusto niyang magtago, ngunit saan man siya magtago, maaaring lumipad si Huang Feng sa likod niya sa isang iglap at pagkatapos ay barilin siya. Sa makatuwid, kahit nakatamtaman ang pagiging marksman ni Huang Feng, ang deputy head ay nabaril na ng ilang beses at malubhang nasugatan na. Gayunpaman, hindi nabawasan ni Katie Ting ang pagkabigla sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong lumilipad sa ere ng ganito. Ito ay ganap na lampas sa kanyang pangunawa. Kung hindi siya dumanas ng maraming sugat at duguan pa rin, maghay-hinala pa siyang nananaginip siya. Hindi siya tao. God! Anong klaseng halimaw siya? May ekspresyon ang deputy head na parang nakakita ng multo. Umungol siya habang nagsushot. Gayunpaman, nagsalita siya sa Ingles, at hindi maintindihan ni Huang Feng. Ang dalawang tao sa kanilang team na marunong magsalita ng Chinese ay ipinadala upang kidnapin si Li Bingyan, at sila ay pinatay ni Huang Feng. Walang pakialam si Huang Feng kung paano sumigaw ang kabilang partido. Nakita na siya ng kabilang partido na lumilipad, kaya malinaw na hindi hahayaan ni Huang Feng na mabuhay ang kabilang partido. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay medyo natakot din kay Huang Feng, kaya hindi siya maaaring mag-iwan ng anumang problema sa hinaharap. Sa madaling salita, dapat mamatay ang kabilang partido. Sa wakas, nang matapos ni Huang Feng ang mga bala sa pangalawang baril, sa wakas ay nabaril ang ulo ng kabilang partido, at huminto rin ang mga galaw ng kamay ng kabilang partido. Pagkatapos nun, diretsyong nahulog. Kabanata 356. Nang muling lumitaw si Huang Feng sa harap ni Li Bingyan, 5 minuto na lang mula nang umalis siya kay Li Bingyan. Sa wakas nakabalik ka na. Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Napakalakas ng putok ng baril. Takot na takot ako. Natakot ako na baka may mangyari sa'yo. Natakot ako na baka mamatay ako dito. Nang makita ni Li Bingyan na bumalik si Huang Feng, sinabi niya kay Huang Feng na may umiiyak na tono. Ginawa ng mga kaganapan ngayong gabi ang magandang superstar na ito, na hindi pa nakaranas ng ganito dati. At the same time, anak din siya ng mayamang pamilya. Kinakabahan talaga siya. Kung hindi dahil sa hitsura ni Huang Feng, maaaring gumuho ang kanyang isip. Sa makatuwid, inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Huang Feng. Nang matanto niya na maaaring may mangyari kay Huang Feng, ang kanyang puso ay pinahirapan. Ang mga naunang matitinding putok ng baril ay natakot sa kanya. Hindi niya makita ang aktwal na sitwasyon sa tabi ni Huang Feng, kaya naiisip at nahuhulaan na lamang niya. Ito ay tiyak dahil hindi niya alam na siya ay labis na natatakot. Ngayong nakita niyang lumitaw si Huang Feng sa kanyang harapan, sa wakas ay hindi na makontrol ang presyon sa kanyang puso, at tumulo ang mga luha. Kung tutuusin, kailangan niyang mag-alala sa kapatid niya noon. Siya ay natatakot na siya ay pukanlaban sa mga masasamang tao pagkatapos niyang dumating, at kailangan niyang mag-alala tungkol sa kanyang sariling kapalaran. Pagkatapos, idinagdag ni Huang Feng ang mga taong inaalala niya. Sa kanyang walang muwang na mundo, halata na hindi niya kayang tanggapin ang napakaraming bagay ng sabay-sabay. Ayos lang, okay lang. Nakita ni Huang Feng na umaagos ang mga luha ni Li Bingyan. Medyo natarante rin si Huang Feng, ngunit hindi niya minamaliit ang kabilang partido. Si Li Bingyan ay mas bata ng kaunti sa kanya. Normal na sa kanya ang umiyak ngayong na-encounter niya ang ganoong bagay. Sa kaganhawahan ni Huang Feng, sa wakas ay bumuti ang mood ni Li Bingyan. Patay na ba ang mga masasamang iyon? And, don't worry, patay na silang lahat. Sabi ni Huang Feng, bumaban na tayo.
Oras na para bumalik, para hindi mag-alala ang pamilya mo. Nasa puno pa rin sila. Malinaw, hindi sila maaaring manatili dito magpakailanman. Alam ba ng pamilya ko? Mabilis na tanong ni Li Bingyuan. Okay, muling niyakap ni Huang Feng si Li Bingyuan. Ginamit niya ang magic silk glove sa isang lugar kung saan hindi niya nakikita at dahan-daang bumaba sa puno. Hindi niya magamit ang balabal, at hindi niya magamit ng hayagan ang mga guwantes. Nakaramdam ng kaunting inis si Huang Feng. Noong una ay may gustong itanong si Li Bingyuan, ngunit ngayong yakap na siya ni Huang Feng, hindi niya namamalayan na ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Huang Feng. Matapos mapagtanto ang kanyang gawi, hindi niya binitawan ang kanyang mga kamay. Sa halip, namula siya at hindi naglakas loob na tumingin kay Huang Feng. Nakalimutan niya pa ang tanong niya kanina. It feels so safe, just like being in brother's arms. Palihim na sumulyap si Li Bingyuan kay Huang Feng at nahihiyang nag-isip. Sa mga bisig ni Huang Feng, nakaramdam siya ng seguridad. Kahit madilim ang paligid, hindi siya natatakot. Kahit sa loob ng ilang panahon, nakalimutan pa niya ang pagkakaroon ng mga mersenaryong iyon. Sa makatuwid, nang bumagsak si Huang Feng sa lupa at ibinaba siya, talagang nakaramdam siya ng mahinang pakiramdam ng pagkawala sa kanyang puso. Dahil sa pakiramdam na ito ay lalo siyang napahiya. Sa katunayan, ang walang malasakit na si Li Bingyuan sa mga mata ni Huang Feng ay hindi ang iniisip niya. Si Li Bingyuan ay isang mahiyaing babae lamang. Wala siyang pakialam kay Huang Feng dahil hindi niya kilala si Huang Feng at hindi pamilyar kay Huang Feng. Bukod dito, iyon din ang paraan para maprotektahan niya ang sarili. Dahil sa sobrang ganda at sikat niya, maraming humahabol sa kanya. Kaya lang niyang protektahan ang sarili niya sa ganitong paraan. Maganda rin ang epekto, kahit papaano, bagamat palagi siyang hinahabol, walang lumapit sa kanya ng sobra-sobra at nagparamdam sa kanya ng inis. Sa katunayan, kung hindi alam ni Li Bingyuan, pagkatapos mabaigo ang ilang tao na habulin siya, gusto nilang gumamit ng ilang maling paraan para sa kanya. Gayunpaman, hinarang sila ng kanyang mga magulang at kapatid, at tinuruan pa nga ng leksyon ang mga taong iyon. Pagkatapos noon, bagamat walang nagsabi nito ng malinaw, naunawaan ng mga tumutugis kay Li Bingyuan sa kanilang mga puso na walang mangyayari kung habulin nilang habulin si Li Bingyuan. Gayunpaman, kung gusto nilang maglaro ng ilang mga trick, maaari silang gantihan. Dulot din ito ng ayaw ng pamilya ni Li Bingyuan na masyadong makialam sa kanyang mga gawain. Para sa mga humabol kay Li Bingyuan, wala silang anumang dislike. Ipinakita nito na si Li Bingyuan ay namumukod tangi. Gayunpaman, kung gusto nilang maglaro, hindi papayag ang pamilya ni Li Bingyuan. Dahil lang kay Li Bingyuan hindi nila maaaring hayaang protektahan siya ng mga gwardya, kaya nangyari ang bagay ngayon. Okay, let's go. Pinutol ng boses ni Huang Feng ang pag-iisip ni Li Bingyuan. Marahan siyang tumugon, at pagkatapos ay sinundan si Huang Feng palabas. Pagkatapos noon, sumakay sila sa kotseng dumukot kay Li Bingyuan. Hello, team leader, tapos na ang gawain ko. Gusto mo bang makausap si Miss Li? Pagkasakay sa kotse, hindi kaagad nagmaneho si Huang Feng, ngunit tinawag niya si Bai Xiaoro. Sa katunayan, sa panahong ito, nag-aalala si Bai Xiaoro tungkol sa bagay na ito. Ang hepe ng bureau at ang kapatid ni Li Bingyuan ay hinihimok din ang partikular na sitwasyon ng usapin. Gayunpaman, si Bai Xiaoro ay natatakot na abalahin si Huang Feng, kaya hindi siya nang ahas na tumawag ng basta-basta. Bukod dito, tinulungan din niya si Huang Feng na harangin ang dalawang tao. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, wala pa ring balita mula kay Huang Feng. Lalong nag-alala si Bai Xiaoro. Bukod dito, halos hindi na niya mahawakan ang hepe ng bureau at kapatid ni Li Bingyuan. Sa oras na ito, dumating ang tawag sa telepono ni Huang Feng. Nang makita ang tawag ni Huang Feng sa telepono, agad na kumonekta si Bai Xiaoro. Gayunpaman, bago niya matanong si Huang Feng tungkol sa partikular na sitwasyon ng gawain, sinabi sa kanya ni Huang Feng ang magandang balita. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, nilunok ni Bai Xiaoro ang mga salitang itatanong niya sana. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag. Talagang hindi siya binaygo ni Huang Feng. Ang unang gawain ay matagumpay na natapos. Ibigay mo ang telepono kay Miss Li. Sabi ni Bai Xiaoro. Sa oras na ito, ang pag-aalala sa kanyang puso ay hamina,
at ang kanyang tono ay naging normal. Naisip ni Huang Feng na ganito siya mula sa simula hanggang sa huli, at hinangaan niya ang katahimikan ng kabilang partido sa kanyang puso. Ibinigay ni Huang Feng ang telepono kay Li Binyan. Sinabi ni Li Binyan sa telepono, "Hello, ito si Li Binyan. Salamat sa pagligtas sa akin. Hello Miss Li, I am the leader of the second team of the National Security Bureau. Nalaman lang namin ang tungkol sa iyong bagay pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa iyong kapatid. Ngayong ayos ka na, ito ay mahusay. Maaari mong tawagan ang iyong kapatid mamaya. Siya ay labis na nag-aalala para sa iyo," sabi ni Bai Xiaoro kay Li Binyan. "Well, alam ko," sabi ni Li Binyan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, "Sa pagkakataong ito ay ayos na ako, salamat kay Huang Feng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako ngayong gabi." Hindi mo dapat kalimutan ang kanyang kontribusyon. Si Huang Feng ang nagmamaneho. Nang marinig niya ang mga salita ni Li Binyan, hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Gayunpaman, labis siyang nasiyahan. Bagamat ayaw niyang makipagkumpetensya para sa anumang kredito, ang mga salita ni Li Binyan ay nagpaginhawa pa rin sa kanya. Hindi siya nakipagsapalaran ng walang kabuluhan ngayong gabi. Kabanata 357. Pagkatapos nito, ibinalik ni Li Binyan ang telepono kay Huang Feng. Sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng na ipadala si Li Binyan sa isang ligtas na lugar sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Kailangan pa niyang iulat ang sitwasyon sa hepe ng bureau. Malinaw na binibigyang pansin ni Rongning ang bagay na ito. Matapos ibaba ni Li Binyan ang tawag kay Bai Xiaoro, ginamit niya ang sarili niyang telepono para tawagan ang kanyang kapatid. Bagamat hindi narinig ni Huang Feng ang detalye ng sinabi ng kanyang kapatid, malabo niyang narinig na hindi siya pinapagalitan ng kanyang kapatid. Sa halip, inaaliw siya nito. Muling tumulo ang luha ni Li Binyan, na tumigil, nang kausapin niya ang kanyang kapatid sa telepono. Ngayon lang niya talaga naramdaman na wala na siya sa panganib. "Tapos ka na ba?" Tumingin si Huang Feng kay Li Binyan na ibinaba ang telepono at sinabing, "May tisyo sa tabi mo." "Salamat." Medyo napahiya si Li Binyan. Napakaraming luha ang naibuhos niya ngayong araw. "My brother asked me to thank you on his behalf. Sabi niya pag may chance tayong magkita next time, ipapainom ka daw niya." "Okay." Casual na tumugon si Huang Feng. Gayunpaman, ang kapatid ni Li Binyan ay wala sa Qing Province, at si Huang Feng ay malamang na hindi umalis sa Qing Province sa maikling panahon, kaya ang dalawa ay halos walang pagkakataon na magkita. "Babalik ako." Tumingin si Li Binyan kay Huang Feng at sinabing, "Inayos na ako ng aking kapatid. Aalis ako ng maaga bukas ng umaga." Sa orihinal, pumunta rito si Li Binyan para sa iba pang bagay maliban sa Changzhou Group. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, ang kanyang itinerary ay malinaw na kailangang baguhin. Bagamat alam nilang wala na siya sa panganib, halatang gustong makita siya ng kanyang kapatid at mga magulang sa lalong madaling panahon upang makatiyak sila. "Bumalik ka na. Magpahinga ka muna sandali at kalimutan ang nangyari ngayong gabi." Tumango si Huang Feng at sinabi. Isang magandang bagay din para kay Li Binyan na pansamantalang umalis sa lugar na ito. Kahit na si Li Binyan ay hindi talaga nakaranas ng anumang pinsala dahil sa hitsura ni Huang Feng ngayong gabi, tiyak na may anino sa kanyang puso. Sa bagay, early 20s pa lang siya. Ang isang batang babae na nakatagpo ng ganoong bagay ay tiyak na hindi isang maliit na pagkabigla. Tumugon si Li Binyan, "Ngunit babalik ako kaagad." Marahil sa takot na hindi maintindihan ni Huang Feng, mabilis na sinabi ni Li Binyan, "Mayroon pa akong kontrata sa pag-endorso sa iyong kumpanya. Babalik ako mamaya." "Oh," tumugon si Huang Feng. Hindi siya nakilahok sa pagpirma ng kontrata, kaya hindi niya alam ang tiyak na nilalaman ng kontrata. Gayunpaman, bilang tagapagsalita ng kumpanya, malaki ang posibilidad na magkakaroon ng mga follow-up na aktibidad. Nakita ni Li Binyan na hindi nagtanong si Huang Feng, at tahimik siyang nakahinga ng maluwag. Nang muling dumating ang dalawa sa hotel, ang katulong ni Li Binyan ay balisang naghihintay sa pasukan ng hotel. Dahil nalaman niyang nawala si Li Binyan, agad siyang humingi ng tulong. Nang maglaon, sa tulong ng kapatid ni Li Binyan at Bai Xiaoro, pinanood niya ang pagmamanmen ng hotel at nalaman na si Li Binyan ay kinidnap ng dalawang tao.
Pagkatapos ay ipinadala niya ang video sa kapatid ni Lee Bingyun. Sa oras na iyon, kinumpirma ng kapatid ni Lee Bingyun ang pagkakakilanlan ng dalawang tao. Bingyun, bumalik ka na. Okay ka lang ba? Tinakot mo ako. Matapos makita ng katulong ni Lee Bingyun na lumitaw si Lee Bingyun, agad siyang tumakbo at hinayla si Lee Bingyun pataas pababa para tingnan kung nasugatan si Lee Bingyun. Halata ang pag-aalala sa mukha niya. Ayos lang ako. Sinagot ni Lee Bingyun ang mga salita ng kanyang assistant habang pinapansin si Huang Feng na ipinaroda ang sasakyan sa tabi niya. Kahit ngayong gabi, si Huang Feng ang tanging taong makapagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Pagkatapos ay parada ni Huang Feng ang sasakyan, lumakad siya. Dumating siya para magpaalam. Ang usapin dito ay napag-usapan, at ang mga tao ng kabilang partido ay patay na lahat. Dapat umalis na siya ngayon. Pwede bang huwag kang umalis ngayong gabi? Matapos marinig ang mga salita ng palem ni Huang Feng, tinanong ni Lee Bingyun si Huang Feng. Pakiramdam niya ay kakaibang nakatingin sa kanya si Huang Feng at ang kanyang assistant. She quickly said, medyo natatakot pa rin ako. Natatakot din ako na baka bumalik sila, kaya sana makastay ka ngayong gabi. Bingyun, maraming security ang inayos ng hotel. Walang mangyayari. Andito rin ang mga bodyguard natin. Pinaalalahanan siya ng assistant ni Lee Bingyun. Hindi niya gustong manatili dito si Huang Feng ngayong gabi. Bagamat lubos siyang nagpapasalamat kay Huang Feng sa pagligtas kay Lee Bingyun, kung hindi umalis si Huang Feng ngayong gabi at malalaman ng mga reporter na iyon, bukas, kakalat ang iskandalo ni Lee Bingyun sa lahat ng dako. Tiyak na naiintindihan ni Lee Bingyun ang pag-aalala ng kanyang assistant, ngunit umiling siya at iginiit, hindi, wala akong tiwala sa mga taong iyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Lee Bingyun kay Huang Feng na may nagsusumamong mga mata. Saglit na nag-alinlangan si Huang Feng, ngunit tumanggo pa rin at sinabing, okay, mananatili ako dito ngayong gabi. Ang gawain ni Lee Bingyun ay protektahan ang kaligtasan ni Lee Bingyun. Bago siya umalis sa Qing Province, ito ang kanyang gawain. Sa makatuwid, ang kahilingan ni Lee Bingyun ay hindi labis. Ang galing! Nang marinig na pumayag si Huang Feng, napakasaya ni Lee Bingyun. Pagkatapos, hiniling niya sa kanyang katulong na lumipat sa ibang suite. Noong una, inakala ng assistant ni Lee Bingyun na kahit manatili si Huang Feng, mananatili siya sa tabi ni Lee Bingyun. Maaari rin itong gumanap ng papel sa pagprotekta kay Lee Bingyun. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gusto talaga ni Lee Bingyun na manatili si Huang Feng sa iisang kwarto kasama niya. Bagamat suite ito, nasa malaking kwarto pa rin ito. Noong una, gustong tumutol ng assistant ni Lee Bingyun, ngunit nang makita niya ang determinadong mga mata ni Lee Bingyun, nilunok niya ang mga salitang gusto niyang sabihin. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa hotel para magpalit ng kwarto. Natural na hindi nahirapan ang hotel sa kahilingan ni Lee Bingyun. Alam na nila ang nangyari ngayong gabi, at alam din nila na pambihira ang pagkakakilanlan ni Lee Bingyun. Kung may nangyari talaga, madawit ang kanilang hotel. Kaya naman, nang malaman nilang gusto ni Lee Bingyun na lumipat sa ibang suite, agad silang pumayag. Bukod dito, hindi sila naniningil ng anumang bayad. Magbabayad sila para dito. Sa huli, sina Lee Bingyun at Huang Feng ay pumasok sa silid sa ilalim ng mapang akit na tingin ng katulong. Ang katulong ay maaari lamang manatili sa tabi ng silid ni Lee Bingyun muli. Maliligo muna ako. Maliligo ka na rin. Matapos makapasok sa silid, nagsabi si Lee Bingyun ng ilang salita kay Huang Feng na magiging sanhi ng pagtakbo ng kanyang imahinasyon. Pagkatapos sabihin ito, napagtanto niya na ang kanyang mga salita ay madaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan, kaya ipinaliwanag niya, mayroong ilang mga silid dito, at bawat silid ay may banyo. Pagkatapos noon, pumunta si Lee Bingyun sa malaking kwarto. Ngumiti si Huang Feng at pumasok din sa silid na katabi ng silid ni Lee Bingyun. Kabanata 358. Si Lee Bingyun ay naliligo habang iniisip ang nangyari ngayong gabi. Ngayon, kapag naiisip niya ang nangyari ngayong gabi, mas madalas ang ngiti sa mukha niya. Ang napapanahong hitsura ni Huang Feng ang nagligtas sa kanya. I didn't expect he to have such good figure when he looked so thin and weak. Naisip ni Lee Bingyun ang nangyari noong gabing iyon. Naisip din niya kung paano ibinigay sa kanya ni Huang Feng ang tanging piraso ng damit sa kanyang pang-itaas na katawan noong sila ay nasa kagubatan, na iniwang hubad ang kanyang itaas na katawan.
Namula ang mukha ni Li Bindian habang iniisip ito. Sa oras na iyon, dahil sa delikadong kapaligiran, wala siya sa mood na mag-isip tungkol dito. Pero ngayong naisip niya iyon, namula siya. Hindi inaasahan ni Li Bindian na sa pagitan nila ni Huang Feng, ang dalawang tao na nakatakdang magkaroon ng kontak sa isa't isa, ay magiging mas malapit dahil sa nangyari ngayong gabi. Nang iniisip ito ni Li Bindian, walang masyadong iniisip si Huang Feng. Sa kanyang puso, ang bagay na ito ay isang misyon lamang. Bukod dito, kilala nila ni Li Bindian ang isa't isa. Kaya, hindi niya kayang panoorin na lang siya na nasa panganib at hindi ito pinansin. Hindi nagtagal si Huang Feng para maghugas. Pagkatapos noon ay nagpahinga na siya sa kanyang kwarto. Gayunpaman, iyon ang estado na nakita ng mga tagalabas. Sa katunayan, si Huang Feng ay nagsasanay ng mahika at nagmumuni-muni. Sa laban ngayon, halatang malaki ang naitulong ng magic sa kanya. Kung aasa lang siya sa teknik ng kamao niya at sa sarili niyang lakas, hindi talaga siya palaban sa mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay may mayaman na karanasan sa pakikipaglaban. Bukod dito, si Huang Feng mismo ay hindi nag-practice ng kanyang pamamaraan ng kamao sa mahabang panahon. Kaya, ang antas ng kanyang paglilinang ay hindi mataas, at ang kapangyarihan ay natural na hindi mahusay. Sa pamamagitan ng mahika, magkakaroon siya ng maraming puwang para sa flexibility, at mahuhuli niya ang kanyang kalaban ng walang bantay. Kasabay nito, ang balabal na palaging isinusuot ni Huang Feng sa kanyang katawan at itinakda na hindi nakikita ng iba ay nagpabago rin sa kanyang mga paraan sa pakikipaglaban. In the end, pinahirapan pa niya ang vice leader to the point na wala na siyang choice kundi bugbugin. Siyempre, kung ang kabilang partido ay nagpatuloy ng sapat na katagalan, ang enerhiya ni Huang Feng ay mauubos. Pagkatapos, si Huang Feng ay hindi makakalipad. Kaya ngayon, tila mas mahalaga ang panloob na lakas at mahika na ito. Kaya ngayon, si Huang Feng ay nagkaroon ng oras upang linangin. Ang mas maraming enerhiya na nakaimbak sa kanyang katawan, mas mabuti. Nang lumabas si Li Bindian sa shower, mahigit kalahating oras na ang lumipas. Naligo siya ng matagal. Bukod sa sunod-sunod na nangyari ngayon, mas lalo siyang napagod. Natural, mas matagal siyang naligo. Hindi agad natulog si Li Bindian. Sa halip, pumunta siya sa kwarto ni Huang Feng para tingnan. Hindi nakalock ang pinto ng kwarto ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi pumasok si Li Bindian. Nakita na lamang niya ang figure ni Huang Feng sa pintuan at bumalik sa kanyang silid. Sa paligid ni Huang Feng, kahit na hindi siya umimik, mas gamaan ang pakiramdam niya. Ang mga pulang bundok at berdeng mga batis ay napakarilag. Ang mga puno ng pino ay nasa paligid. Kapag ang batis ay umaagos na walang sapin, ang tunog ng tubig ay malakas. Ang hangin ay hinihipa ng aking mga damit. Magandang tanawin, magandang tanawin. Sa isang tahimik na landas sa bundok, isang binata na nakaputing damit ang lumakad patungo sa kanya. Ang taong ito ay may mga misla na katangian at naglabas ng scholarly aura mula ulo hanggang paa. Ang taong ito ay tagapagmana ng pamilya Duan ng Dali Country, si Duan Yu. Si Duan Yu ay lumabas sa pagkakataong ito upang mamasyal. Wala siyang patutunguhan. Pagkalabas, hinangaan niya ang mga luntiang kabundukan at ilog sa daan at aksidenteng nakarating sa paligid ng bundok kulyang. Napakaganda ng tanawin sa paanan ng bundok kulyang. Ang mga pulang dahon ng maple, ang mabagsik na talon, at ang mahahabang luntiang kabundukan ay nagparamdam kay Duan Yu, na nasa mabuting kalooban, na parang patula. Gayunpaman, ang kanyang mabuting kalooban ay nawala kaagad. Nang maglupusay siya sa tabi ng batis para maghilamos ng mukha at uminom ng tubig, nakita niyang may nakasisilaw na pulang kulay ang tubig na umaagos mula sa talon. Iyon ang sitwasyon matapos damaloy ang dugo sa batis. Nagulat si Duan Yu at tumingin sa pinanggalingan ng talon. Ito ay nasa tuktok ng bundok kulyang. Si Duan Yu, na nag-aalala na may naaksidente, ay hindi nag-isip tungkol dito. Sinundan niya ang daan sa bundok at umakyat sa bundok kulyang. Oo naman, sa tuktok ng Wuliang Mountain, mayroong 12 ng mga tao na nag-aaway. Ang mga taong ito ay malinaw na nahahati sa dalawang paksayon. Magkaharap ang dalawang panig na may mga espada. Ang mga tao ay patuloy na pinapatay at nasugatan. Tumigil ka sa pakikipag-away. Nakita ni Duan Yu ang sitwasyong ito at nagmamadaling humakbang pasulong.
Habang hinihila ang mga taong nag-aaway, sumigaw siya ng malakas. Obviously, gusto niyang itigil ang kaguluhan. Gayunpaman, ang kanyang mga kilos at salita ay halatang walang epekto. Ang mga tao ng dalawang paksayon ay nasa isang killing frenzy at walang balak na tumigil. Tumigil ka sa pakikipaglaban, tumigil ka sa pakikipaglaban. Sabik na tumakbo si Duan Yu sa karamihan, umaasang pigilan ang pag-uugali ng mga tao sa eksena. Tumigil ka, makipag-away. Nang makitang walang epekto ang kanyang mga kilos, tumayo si Duan Yu sa gitna ng karamihan at sumigaw ng malakas, tumigil ka, nakikipag-away. This time, may epekto sa gitna ang sigaw niya. Lahat ng mga tao sa eksena ay napatigil sa kanilang ginagawa, ngunit lahat sila ay tumingin sa kanya. Dahil tinatitigan ng napakaraming tao, si Duan Yu ay medyo napahiya at nalilito. Nag-aatubili siyang ngumiti. Siyempre, ang ngiting iyon ay hindi mas maganda kaysa sa pag-iyak. Ako si Zuo Zimo ng Infinite Sword Sect. Sino ka? Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumakbo kay Duan Yu at sinabing. May hawak pa siyang mahabang espada sa kamay. Sa matalas na talam, may dugong tumutulo pa pababa. Nakita ni Duan Yu ang espada sa kanyang kamay at medyo nataranta. Gayunpaman, pinilit niyang kumalma at sinabing, ako si Duan Yu. Sa oras na ito, ang isa pang taong may sandata na parang asarol sa kanyang kamay ay lumapit kay Duan Yu. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing walang kaunting paggalang sa kanyang mukha, ako si Sikong Zuan ng Shenlong Faction. Batang bayani na si Duan, bakit ka nakikialam sa negosyo ng ating dalawang paksayon? Pagkatapos nito, tumingin siya kay Duan Yu nang may pagbabantay. Si Duan Yu ay humakbang pasulong at sinabing, ako. Gayunpaman, pagkatapos lamang gawin ni Duan Yu ang hakbang na ito, lahat ng iba pa ay itinaas ang kanilang mga sandata at umatras. Tiningnan siya ng mga ito nang may pagbabantay at tila handang makipaglaban anumang oras. Ikaw, Duan Yu ay humakbang pasulong at gustong magpaliwanag, ngunit umatras muli ang mga tao. Lalong naging tense ang atmosphere sa eksena. Tinutukan si Duan Yu ng napakaraming tao na may mga espada at kutsilyo. Puno siya ng kaba. Naglakas loob siyang hindi gumalaw ng sobra, baka hindi sila magkaintindihan. I am not a young hero, and I don't know any martial arts. I just see that you are fighting here and so many people are dead and injured. I really can't bear it. I advise you to stop before the cliff and don't do any more violence, Duan Yu said. Gayunpaman, ang lahat ng mga taong naruroon ay hindi naniwala sa mga salita ni Duan Yu. Kung talagang hindi niya alam ang martial arts, how dare he come up to stop the fight? Maliban kung siya ay isang tanga. Upang mapatunayan ang kanyang mga pagdududa, si Sikong Zuan ng Shenlong Faction ay commandant sa kanyang mga tauhan. Kaagad, 2 tao ang pumatay kay Duan Yu. Kabanata 359. Laking gulat ni Duan Yu nang makita niya ang 2 lalaki na papalapit sa kanya. Hindi siya nagsinungaling. Wala talaga siyang alam na martial arts. Siya ay mabait at hindi makayanang makita ang napakaraming tao na namamatay, kaya't naparito siya upang pigilan sila. Hindi siya mahilig magsanay ng martial arts. Bagamat ipinanganak siya sa pamilyang Duan, wala siyang alam tungkol sa martial arts. Isa lang siyang scholar. Nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ng 2 lalaki na si Duan Yu ay walang kahit katiting na intensyon na lumaban, at nahulog pa nga sa takot, natural na hindi sila magiging magalang. Kanina pa sila nasa mood pumatay, pero bigla silang naputol, at ang hamarang sa kanila ay isang tanga na walang alam sa martial arts. Kakaiba kung sila ay magalang. Gayunpaman, tulad ng nawala ng kulay ang mukha ni Duan Yu at naisip na siya ay papatayin, ang 2 tao na sumusugod sa kanya ay natama ng mga bato sa dibdib. Ang taong naghagis ng mga bato ay natural na hindi basta-basta ihahagis ang mga ito. Agad na natamba ang 2 tao. Ang mga tao ng Infinite Sword School at ang Shenlong Faction ay lahat ay tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang bato. At sa eaves, isang batang babae ang lumitaw ng wala saan. Agad namang tumayo si Duan Yu na pakiramdam niya ay ayos na siya at tumingin sa dalaga. Little girl, sino ka? Itinuro ni Sikong Zuan ng Shenlong Faction ang babae at malakas na nagtanong.
At the same time, nagtataka siya kung bakit napakaraming tao ang nakialam sa laban niya at ng Infinite Sword School. Dumaan lang ako. I can't stand seeing you bully an honest man. Pagkatapos noon, tumalon siya mula sa bubong at lumapit kay Duan Yu. Ikaw si Duan Yu, tama ba? Kahit na wala kang alam sa martial arts, matapang ka. Panipi, may alam man akong martial arts o hindi, kailangan kong makialam kapag nakatagpo ako ng kawalan ng katarungan. Matuwid na sabi ni Duan Yu, habang ang dalaga ay nakatingin kay Duan Yu na may mga bituin sa kanyang mga mata. Malinaw, ang gwapong itsura ni Duan Yu ay nagbigay sa kanya ng maraming puntos. Gayunpaman, ang magagandang panahon ay hindi nagtagal. Halatang ikinairita ni Duan Yu at ng dalaga ang mga taong naruroon, kaya sabay-sabay silang inatake ng mga tao ng Infinite Sword School at ng Shenlong faction. Tulad ng para sa batang babae, si Zhongling, kahit na mayroon siyang napakalakas na lightning marten sa kanyang mga kamay, wala siyang anumang makapangyarihang martial arts. Di nagtagal, matapos makagat ng lightning marten si Zhuo Zimo, nahuli sina Zhongling at Duan Yu. Bigyan mo ako ng antidote, at ililigtas ko ang iyong buhay. Sabi ni Zhuo Zimo sa kanilang dalawa, iligtas ang ating buhay, pero dalawa kami, paano natin ito paghihiwalayin? Mabagal na sabi ni Zhongling. Fine, fine, fine. Walang magawang sinabi ni Zhuo Zimo, ililigtas ko ang iyong buhay. Bigyan mo ako ng panlunas. Wala akong antidote, tatay ko lang ang meron. Nasaan ang iyong ama? Siyempre nasa bahay ang tatay ko para samahan si mama. Nang marinig ni Duan Yu ang kanilang pag-uusap, halos tumawa siya ng malakas. Alam din ni Zhuo Zimo na ginampanan siya ni Zhongling. Susutin ko muna yung buhok mo. Lumapit si Zhuo Zimo kay Zhongling na may dalang sulo. Wag na, takot akong masaktan. Sigaw ni Zhongling. Kung takot ka sa sakit, bigyan mo ako ng panlunas. Sabi ni Zhuo Zimo, napakatanga mo. Ordinaryong bagay ba ang lightning ferret ko? Napakadali bang i-detoxify ang lason? Sigaw ni Zhongling. Alam ni Zhuo Zimo na mabubuhay lamang siya ng 20 araw pagkatapos malason ng lightning ferret. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Duan Yu at sinabing, bigyan mo ang batang ito ng 7 days intestine severing powder. Ang mga tao ng Infinite Sword School ay nagmamadaling sumulong at pinilit si Duan Yu na kunin ang lason. The 7 days intestine severing powder will take effect after 7 days. Mamamatay ka kapag nasira ang bituka mo. Ibigay mo sa akin ang antidote sa loob ng 7 araw. I'll let this little girl go, and I'll give you the antidote. Walang pagpipilian si Zhongling kundi sabihin kay Duan Yu ang ruta patungo sa kanyang tahanan. Kasabay nito, ibinigay niya kay Duan Yu ang isa sa kanyang sapatos bilang tanda. Hiniling niya kay Duan Yu na dalhin ito sa kanyang ina para makuha ang antidote. Matapos malaman ni Duan Yu ang ruta, bumaba siya ng bundok. Dahil hindi siya marunong sa martial arts, kaya lang niyang tumakbo, umaasang makakatipid ng oras. Gayunpaman, dahil sa sobrang pagkataranta niya, nang tumakbo siya sa landas ng bundok, ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay nadulas at direktang nahulog sa bangin. Buti na lang at may bati sa ibaba ng bangin kaya hindi namatay o nasugatan si Duan Yu. Maswerte siya. Siyempre, mas maganda pa ang swerte niya sa huli. Hindi kalayuan sa kung saan nahulog si Duan Yu sa lawa, may isang kuweba. Sa loob ng kuweba, nakita niya ang isang estatwa ng isang magandang babae. Siya ay tulad ng isang immortal na bumaba sa mortal na mundo, at siya ay nahulog sa kanya sa unang tingin. Sa rebulto ng magandang babae, mayroong isang pangungusap, kawtaw 1,000 beses at pagsilbihan ako. Pagkatapos noon, lumuhad si Duan Yu sa futon sa harap ng rebulto at walang pag-aalinlangan na yumuko. Siya ay yumuko ng 1,000 beses, hindi bababa sa isa. Pagkatapos ng 1,000 beses na pagyuko ni Duan Yu, siya, na medyo nahihilo, ay nakakita ng isang balumbon sa dasal na binasag niya. Ang naitala sa scroll ay 2 uri ng Divine Arts, Dark North Divine Art at Ripplem Subtle Steps. Si Duan Yu, na hindi mahilig magsanay ng martial arts, ay hindi natuwa dahil nakakuha siya ng 2 magic skill. Palihim siyang lumabas dahil ayaw niyang ayusin ng pamilya niya ang pag-practice niya ng martial arts. Ngayon, hindi niya sinasadyang nakuha ang 2 magic skill na ito.
Ayaw niyang mag-practice ng mga ito, ngunit ang babaeng engkanto na nagustuhan niya ang nagpa-practice ng mga iyon. Kaya, sa huli, nagpa siya si Duan Yu na magsanay ng parang wave na subtle steps ng mag-isa. Tungkol naman sa beaming magic skill, nag-practice lang siya ng bahagi nito. Dahil, sa opinyon ni Duan Yu, ang wave-like subtle steps ay ginamit para makatakas, habang ang beaming magic skill ay ginamit para makipaglaban sa mga tao. Hindi siya mahilig makipag-away, kaya nagustuhan niya ang magic skill para sa pagtakas. Halatang napakalakas ng memorya ni Duan Yu. Hindi nagtagal ay naalala niya ang lahat ng nilalaman ng wave-like subtle steps. Mayroong 36 na larawan sa beaming magic skill, na nagtala ng ruta ng operasyon. Naalala lang niya ang unang 2 larawan. Hindi siya interesado sa iba, kaya hindi niya ito nilingan. Sa oras na ito, naalala din ni Duan Yu na ang layunin niya sa pagkakataong ito ay makuha ang antidote at iligtas ang buhay ni Zhongling. Isa pa, nalasan din siya, kaya hindi siya masyadong mag-aksaya ng oras dito. Gayunpaman, nang dumating si Duan Yu sa tahanan ni Zhongling, na siyang Wanjie Valley, nalaman niyang nawala ang telang scroll sa kanyang mga braso. Saan nagpunta? Saan nagpunta? Patuloy na hinanap ni Duan Yu ang kanyang katawan, ngunit hindi niya nakita ang scroll na tela. Sa halip, may nakita siyang parang ghost drawing. Sinulyapan niya ito at itinapon. Pagkatapos noon, pinagpatuloy niya ang paghahanap sa scroll. Napakahalaga sa kanya ng scroll na iyon. Bagamat naalala na niya ang lahat ng nakalagay dito, ibinigay naman ito sa kanya ng kapatid na engkanto. May nakalagay din na portrait ng fairy sister. Labis na nalungkot si Duan Yu nang mawala ito ng ganoon lang. Kabanata 360. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng mahabang panahon, hindi nakita ni Duan Yu ang cloth roll. Sa huli, walang magawang tanggapin ni Duan Yu ang katotohanan na nawala ang cloth roll. Kinaumagahan, nang magising si Huang Feng mula sa kanyang pagtatanim, narinig na ang tunog ng paghuhugas sa silid ni Li Bingyan. Pagkatapos noon, nang matapos maghugas si Huang Feng, si Li Bingyan ay nakaupo na sa sala at naghihintay sa kanya. Maupo ka at kumain. Hiniling ko lang sa waiter na ipadala ito. Iminuwestre ni Li Bingyan si Huang Feng na maupo sa mesa at itinuro ang almusal sa mesa at sinabi kay Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi magalang. Kumuha siya ng steamed bun at kinain ito habang sinasabi kay Li Bingyan, anong oras ang flight sa umaga? 9:00. Dapat tayong umalis pagkatapos kumain, sabi ni Li Bingyan. Kami, naguguluhan si Huang Feng at tumigil ang paggalaw ng kanyang bibig. Oo, ikaw at ako. Hindi ba tayo? Sinabi ni Li Bingyan, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hiniram ko ang kotse mo ng kalahating araw sa umaga. Tinawagan ko na ang pinuno mo. Ihahatid mo ako sa airport mamaya. Hindi mo ba nakukuha ang pahintulot ko bago gumawa ng desisyon? Bumulong si Huang Feng, ngunit alam din niya na si Li Bingyan na ngayon ang tagapagsalita ng kumpanya, at ang pakikipagtulungan sa kumpanya ay nagsimula pa lamang. Sa makatuwid, hindi tumanggi sina Suyamo at Xi Mengzhou sa kanyang kahilingan. Bakit? Ayaw mo? Tumingin si Li Bingyan kay Huang Feng at sinabi. Paano ito? Tuwang-tuwa pa rin ako na tamad at hindi na kailangang pumasok sa trabaho, sabi ni Huang Feng. Kung tutuusin, kahit pumunta siya sa kumpanya, wala siyang gagawin. Gayunpaman, nasisiyahan pa rin si Li Bingyan sa saloobin ni Huang Feng. Sa katunayan, nang gawin ni Li Bingyan ang kahilingang ito, hindi ito inisip ni Suyamo at Xi Mengzhou at pumayag sila, lalo na si Xi Mengzhou. Nakita niya na walang magawa si Huang Feng sa kumpanya. Tuwang-tuwa pa rin si Xi Mengzhou na nakahanap ng para sa kanya. Gayunpaman, upang pasalamatan sina Suyamo at Xi Mengzhou sa telepono, sinabi ni Li Bingyan na hahanap siya ng oras para kunan ang susunod na advertisement sa lalong madaling panahon, at darating siya muli sa Jiangzhou sa lalong madaling panahon. Ang mga salita ni Li Bingyan ay nagpasaya kina Suyamo at Xi Mengzhou. Si Li Bingyan ay isang sikat na bituin, at ang kanyang schedule sa trabaho ay napakahigpit. Noong una, inakala nila na ang patalastas na ito ay magtatagal bago mag-shoot, ngunit ipinangako ni Li Bingyan sa kanila na pagkatapos niyang bumalik upang harapin ang ilang mga bagay, malapit na siyang pumunta sa Jiangzhou upang kunan ang patalastas. Natural na tuwang-tuwa ang dalawa. Nang sila ay kumakain,
tiningnan ni Wang Feng ang kanyang telepono. Talagang may mensahe mula kay Suyamo, na nagsasabi sa kanya na hindi niya kailangang pumunta sa kumpanya sa umaga. Sa halip, diretso siyang pumunta sa hotel para kunin si Li Bingyan at ipadala sa airport. Hindi alam ni Suyamo na sina Huang Feng at Li Bingyan ay tumutuloy sa parehong hotel sa oras na ito, at maging sa parehong silid. Pagkatapos kumain, sa ilalim ng pagmamasid ng assistant ni Li Bingyan, hinatid ni Huang Feng si Li Bingyan sa airport.